Si Baki Hanma ay isang 18 anyos na high school martial artist na may daddy issues na mas komplikado pa sa quantum physics. Ang kanyang ama na si Yuhiro Hanma, ang walang kapantay na pinakamalakas na tao sa mundo, ay gustong maging katulad niya ang anak. Dahil dito, nabaliw sa pressure ang kanyang ina na si Emi Akizawa at isinailalim si Baki sa matinding training para matupad ang kagustuhan ng kanyang asawa. Pero noong 15 anyos pa lang si Baki, hinamon niya si Yuhiro at malupit siyang natalo. Doon tuluyang nagising ang pagmamahal ng kanyang ina para sa kanya at ginawa niya ang pinakahuling sakripisyo nang ibuwis niya ang sariling buhay para subukang iligtas si Baki mula sa kanyang asawa. Lubos na binago ng pangyayaring iyon si Baki, kaya inilaan niya ang buong buhay niya para maging sapat ang lakas upang ipaghiganti ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagtalo sa kanyang ama. Para makamit iyon, hinarap at tinalo na niya ang ilan sa pinakamahuhusay na mandirigma sa buong mundo. Ngayon, siya na ang pinakamalakas na high schooler sa mundo. Gusto niyang talunin ang kanyang ama, pero nirerespeto rin niya ito dahil sa pambihira nitong lakas. Ngunit sa pagkakataong ito, isang kalaban ang haharap sa kanya na walang sino man ang makapaghihinalang makakalaban niya balang araw. Habang tinatapos ni Baki ang kanyang pang-araw-araw na ehersisyo, dumating si Captain Stridem, isang war hero at malapit na kasamahan ni Yuhiro, upang sabihin sa kanya na kamakailan lamang ay may natuklasang nilalang na itinuturing na pinakamalakas na nilalang sa kasaysayan ng mundo. Isa itong primitive man, isang tunay na alpha male na natagpo ang perpektong napreserba sa loob ng batong asin habang nangangaso ng T-Rex. Nang matagpuan siya ng mga Menero, sa sobrang takot ay agad nila siyang dinala sa mga scientist na sinubukang buhayin ng perpektong napreserbang sinaunang tao na pinangalan ng Pickle. Sinubukan ng mga scientist na i-revive siya, pero wala silang nagawa. Isang gabi, gayunpaman, nagpa siya ang isa sa mga scientist na kumain ng T-Rex steak. Dahil sa amoy nito, biglang nagising si Pickle. Sinundan niya ang amoy hanggang sa matagpuan ng scientist na agad na natakot sa dambuhalang nilalang. Kumuha ng baril ang scientist mula sa drawer at nagpaputok ng warning shot sa paanan ni Pickle. Tumalon si Pickle at biglang lumitaw sa likuran niya, pero agad siyang binaril sa tiyan. Gayunpaman, walang nagawa ang mga 39 na milimetro na bala laban sa matitigas na abdominal muscles ng isang taong nabuhay noong Jurassic era. Sa halip, nagalit si Pickle dahil sa maliit na sugat na natamo niya at ibinato niya pabalik ang mga bala ng napakalakas, dahilan para tamaan ang scientist sa balikat. Tumakbo ang scientist papunta sa imbakan ng T-Rex at ikinulong doon ang primitive man bago tumawag ng pulis para humingi ng backup. Agad namang sinabi ng scientist na kailangan nila ng pinakamaraming tauhan na posible para labanan ang halimaw na ito. Kaya humingi rin siya ng military backup. Napagtanto ng police chief na tama siya nang biglang basagin ni Pickle ang makapal na konkretong pader sa tabi nila at lumabas na puno ng galit. Sumugod siya sa isang police car at buong lakas itong ibinato sa isa pang sasakyan bago tuluyang nilusob ang buong police force. Dahil dito, tinawag na ang militar at nagpa siya silang subukan kay Pickle ang kanilang pinakabagong mechanical armor. Habang minamaneho ito ng isang sundalo papunta kay Pickle, bigla itong sumugod at napigilan ng makina gamit lamang ang sarili nitong lakas. Binuksan ng mechanical soldier ang drill sa kamay nito, pero sa isang suntok lang, winasak ni Pickle ang armor na kayang lumaban sa RPG attacks. Nakakatakot na talaga ang nilalang sa loob, kaya sinubukan ng sundalo na puntiryahin ang leeg ni Pickle para mailigtas ang sarili. Galit na galit si Pickle, at napagtanto ng militar na wala silang kakayahang harapin siya, kaya nagpadala sila ng mga tangke at helicopter. Pero ang tanging nakapagpatigil kay Pickle ay si Captain Stridem, na naunawaan kung ano ang nararamdaman ng caveman. Hinubad niya ang kanyang damit at umupo sa harap ni Pickle. Sa hindi malamang dahilan, naintindihan ni Pickle ang kanyang kilos at napagtantong wala siyang masamang intensyon. Pagkatapos, nangako si Captain Stridem na dadalhin siya sa Japan, kung saan may mga makabagong nilalang na katulad niya. Ipinakita ni Stridem kay Baki ang balita tungkol sa pagdating ni Pickle sa Japan, at nang makita ito ni Baki sa live broadcast, nagsimula siyang pagpawisan dahil napagtanto niyang napakalakas ng caveman. Habang nakakulong si Pickle sa isang secure na pasilidad, nagsimulang dumagsa roon ang pinakamalalakas na mandirigma sa mundo na para bang mga gamo-gamo na naaakit sa apoy. Isa sa kanila ay ang pangalawang pinakamahusay na kung fu master mula sa China na minsang nagligtas sa buhay ni Baki. Si Retsu Kayo. Palihim siyang tumalon sa ibabaw ng electric fence at sinundan ng isang guard na nagpapatrolya na parang anino. Nakapasok siya sa pasilidad at natuklasang bukas na ang gate, pero nagulat siya nang makita ang isang kakaibang martial artist na naroon na. Mas lalo silang nagulat nang malaman nilang si Doppo Orochi, ang pinakadakilang karate master sa mundo, ay nakapasok na pala bago pa sila at buong oras na nagtatago sa loob ng isang dinosaur statue. Mula naman sa water tank ay lumabas si Jack Hanma.
Ang kapatid ni Baki sa ama na gumamit ng mga droga at sumailalim sa mga operasyon para maging mas malakas dahil pareho sila ng daddy issues ng kanyang half-brother. May isa pang lalaki na bomb utes sa pader ng enclosure at ito ay si Katsumi Orochi, ang adopted son ni Doppo. Isa siyang genius pero mayabang pa rin at gustong patunayan ang sarili bilang isang tunay na mandirigma. Naroon din si Goki Shibukawa, isang maliit ngunit napakahusay na Aikido master, pati si Kaio Jaku, isang Kung Fu master at preacher. Lahat sila ay naroon para subukan ang lakas ni Pickle pero mahimbing lamang itong natutulog. Kaya sinipa ni Jack ang kanyang tinutulugan para gisingin siya. Nagising naman ang caveman pero hindi para makipaglaban. Bumangon lang siya para pumunta sa banyo sa kalagitnaan ng gabi at umihi ng napakarami. Habang palihim na pumapasok ang lahat, si Yuhiro ay diretsyong naglakad papunta sa gate. Sobrang tindi ng kanyang aura kaya nag-away-away ang mga guard sa isa't isa para hindi na niya sila kailangang labanan. Matapos silang pigilan, pinutol niya ang lock gamit ang isang karate chop at pumasok sa secure facility na para bang kanya ang lugar. Binati niya si Pickle at sinalubong ito sa makabagong panahon. Nang tuksuhin siya ni Katsumi, sinabi ni Yuhiro na walang gustong manatili sa paligid niya, pati ang sarili niyang ama. At tulad ng isang taong madaling matrigger, sinubukan ni Katsumi na atakihin ang kanyang kalaban. Pero hinarang ni Yuhiro ang mahinang suntok nito at iniwasan ang kanyang sipa. Sa maikling sandaling iyon, tinanggal niya ang mga sintas ng kanyang sapatos, ipinapakitang napakabilis ng kanyang mga galaw. Pagkatapos, ibinato niya ang mga sintas sa mukha ni Katsumi bago pumasok sa enclosure ng walang susi. Lumapit lang siya sa bulletproof glass at nabasag niya ito gamit ang simpleng pressure ng kanyang mukha. Sa sandaling iyon, bumati si Yuhiro kay Pickle gamit ang fist bump. Ngunit nang mahawakan siya ni Pickle, isang T-Rex na nakabuka ang panga ang nakita niya sa anyo ni Yuhiro. Ngumiti si Pickle habang sinusubukan niyang itulak si Yuhiro palayo pero binalibag siya ni Yuhiro. Nang makabangon ng caveman, agad na nag-utos ang military commander na mamahala sa lugar kay Yuhiro na lumabas. Nagkunwari itong isang malaking fan ni Yuhiro bago makiusap na iwan na lang nito si Pickle dahil isa itong mahalagang cultural treasure para sa buong mundo. Gustong-gusto ni Yuhiro ang mga taong alam ang kanilang lugar kaya pumayag siyang umalis kasama ang iba pang mandirigmang naroon. Dinala sila ng militar sa isang lugar na malayo sa pasilidad. Pero ngayong mag-isa na si Pickle. Paulit-ulit niyang iniisip kung paano siya binalibag ni Yuhiro dahil wala sa mga nakaraan niyang kalaban ang nakagawa noon sa kanya. Dahil dito, lalo siyang naging interesado at masaya na makatagpo ng isang kalabang may ganoong kalakas na kakayahan. Si Baki lang ang malakas na mandirigma na walang planong labanan si Pickle dahil wala siyang kailangang patunayan para maging pinakamalakas. Ngunit pumunta siya sa demonstration ni Retsu kung saan ipinakita nito sa kanyang mga estudyante ang kanyang pambihirang precision sa pamamagitan ng pagbabasag lamang ng mga blok na eksaktong sinabi sa kanya. Kahit magkakatabi ang lahat ng mga ito. Pumalakpak si Baki para kay Retsu at pagkatapos ay hiniling niyang turuan siya nito ng Kung Fu. Pero tumanggi si Retsu at sinabing hindi na siya interesado kay Baki o sa kahit sino pa dahil mula nang makita niya si Pickle sa balita, tuluyan na siyang nahumaling dito at sa bawat sandali na gising siya ay naiisip niyang labanan ang caveman. Samantala, dinala si Pickle sa arena na pinamamahalaan ni Tokugawa, ang respetadong organizer ng ilan sa pinakamalaki at pinakamalulupit na fighting tournament sa mundo. Dinala ni na Fake Einstein at Stridem si Pickle roon dahil isang buwan na itong walang kinakain. Dahil sa pride niya bilang isang mandirigma, ayaw niyang kumain ng anumang bagay na hindi kayang lumaban sa kanya. Kaya nagdala sila ng mga mababangis na toro, oso at leon para labanan siya, pero lahat ng mga hayop ay tumakas. Dahil dito, naglabas sila ng isang napakalaking Siberian tiger na sadyang pinabayaan ng gutom upang maabot nito ang pinakamapanganib nitong kondisyon. Hindi tumakbo ang tigre, kaya tumayo si Pickle at hinarap ito. Nang sabay silang sumugod sa isa't isa, nanaigang tao nang mabali niya ang gulugad ng tigre gamit lamang ang kanyang yakap. Pagkatapos, kinain niya ito bilang isang buong pagkain. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagpatay at pagkain niya sa isang endangered animal. Nang malaman nito ni Retsu, agad siyang pumunta kay Tokugawa at nalaman na kinakain lamang ni Pickle ang mga nilalang na mismong umaatake sa kanya. Para magkaroon ng pagkakataong labanan ng alpha male, inalok ni Retsu ang sarili niya bilang pagkain sakaling matalo siya. Kahit hindi natuwa si Tokugawa sa ideyang iyon, hindi niya rin kayang tanggihan ang pagkakataong magkaroon ng isang napakagandang laban. Inihanda na ang lahat para sa laban pero hindi kumbinsido si Fake Einstein na madaling matatalo si Retsu. Pati sina Stridem at Tokugawa ay naniniwalang hindi basta-basta matatalo ang Kung Fu Master. Mahimbing na natutulog si Pickle sa gitna ng arena na parang walang anumang problema.
Ngunit bigla siyang nagising nang maramdaman niya ang presensya ng isang malakas na mandirigmang papalapit sa kanya. Tumayo siya at tumingin sa paligid. Nang tumalon si Retso papasok sa arena, agad ding kumuha ng fighting stance si Pickle dahil nakita niya ito bilang isang banta. Alam ni Retso na maaaring ito na ang huli niyang laban kaya handa siyang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Pumasok siya sa teritoryo ni Pickle pero isang hampas lamang ng caveman ang sapat para tumilapon siya sa sahig hanggang sa bumangga sa kahoy na bakod. Tumayo si Retso at napagtanto niyang hinding-hindi niya matutumbasan ng napakalaking physical strength ni Pickle kaya kailangan niyang gamitin ang kanyang teknik para malampasan ang halimaw. Sumugod si Pickle kay Retso pero sinipa ni Retso ang mukha niya. Pagkatapos, hinampas niya ito gamit ang kanyang ponytail, pinabagsak sa pamamagitan ng pagsipa sa mga binti at tinapos ng isang malakas na sipa sa mata. Bumagsak si Pickle sa sahig at agad na nag-react ang katawan niya sa pamamagitan ng pagluha. Pero nang muli siyang tumayo, pinuri ni Retso ang tibay ng kanyang katawan. Muli niyang inatake ang caveman, iniiwasan at hinaharangan ang mga suntok nito habang sunod-sunod niya itong tinatamaan gamit ang 16-hit combo na tinatawag ding Brain Rattler. Naisip ni Retso na malamang ay ilang beses nang nagkaroon ng matinding impact ang utak ni Pickle pero tila wala itong epekto sa kanya. Biglang pinagkumpas ni Pickle ang dalawang kamay sa ulo ni Retso dahilan para matanggap mismo ng Kung Fu Master ang mga concussion na pinag-uusapan niya. Habang tulala si Retso, hinawakan siya ni Pickle, kinagat ang kanyang balikat at nagsimulang nguyain ito habang umiiyak. Nakawala si Retso sa pamamagitan ng pagsipa pero muli siyang nahuli ni Pickle para sa isa pang kagat. Ngayon, napagtanto na ni Retso na walang epekto ang kanyang mga suntok kay Pickle at sobrang lala na rin ang pinsala sa kanyang balikat. Kaya tinanggal niya ang mabibigat niyang sapatos sa pumipigil sa tunay na lakas ng kanyang mga sipa. Pagkatapos, nagpakawala siya ng napakalakas na sipa sa ulo ni Pickle. Pero basta lang itong hinampes ni Pickle palayo at kinalmot gamit ang kanyang mga kuko. Muling tumayo si Retso at napagtanto niyang kahit gaano kahusay ang kanyang martial arts, hindi nito kayang tapatan ang purong lakas ng primitive man. Kaya nagpasya siyang huwag nang gamitin ang kanyang martial arts. Tinalikuran niya ang fighting style na ipinagmamalaki niya at habang umiiyak, diretsyong sumugod kay Pickle gamit ang isang windmill punch. Walang naging epekto ang suntok pero biglang nalito si Pickle dahil ang galaw ni Retso ay tila isang kakaibang fighting style na hindi niya pamilyar. Dahil dito, naisip niyang hindi na kailangang gumanti ni Retso. Ngunit kahit ganoon, kusang gumalaw ang katawan ni Retso at hinaranggan ng isang atake ni Pickle. Nagulat si Retso dahil napagdesisyonan na niyang talikuran ang kanyang martial arts. Ngunit nang muling umatake si Pickle, automatikong nag-react ang katawan niya at ginamit ang mga teknik na matagal nang nakaukit sa kanyang katawan dahil sa walang katapusang training. Pagkatapos, narinig niya ang boses ng kanyang ideal self na yamakap sa kanya at nagsabing tinalikuran man niya ang kanyang martial arts, hindi naman siya tinalikuran ng kanyang martial arts. Sinabi ng ideal self kay Retso na kalimutan ng lahat ng iniisip niya at magtiwala sa sarili. At ginawa niya iyon. Nang muling lumapit si Pickle para kagatin siya, ginamit ni Retso ang isa pang Brain Rattler na sinundan ng Ball Crusher. Sunod-sunod na nagpakawala si Retso ng mga suntok at sipa kay Pickle bago niya hilahin ang buhok nito gamit ang kanyang mga daliri sa paa at ibagsak ang mukha nito sa lupa na tila nagpabagsak sa caveman. Naisip ni Retso kung nanalo ba siya sa huling ataking iyon at naniwala sina Tokugawa at Stridem na nagawa niya ito. Pero sinabi ni Fake Einstein na hindi pa siya nanalo dahil wala talagang naging epekto kay Pickle ang sipa niya kanina. Nang unang makuha si Pickle, isinailalim siya sa iba't ibang pagsusuri at natuklasan nilang napakakapal na mga buto sa kanyang leeg. Ayon kay Fake Einstein, ang ganitong istruktura ay karaniwang makikita lamang sa leeg ng mga hayop na naglalakad gamit ang apat na paa. Dahil dito, posible umanong matagal na naglakad si Pickle gamit ang apat niyang paa noong sinaunang panahon. Muling bumangon ang caveman at tila wala man lang nangyari sa kanya. Nang umatake si Retso, bigla siyang tumalon at bumagsak sa isang crouching position na parang isang mabangis na hayop na handang manghuli. Mas maraming muscles pa sa katawan ni Pickle kaysa sa pinagsama-samang katawan ng 3 henerasyon ng pamilya ko. Handa na siyang sumugod kay Retso, habang si Retso naman ay kumuha ng fighting stance at determinado nang hindi umiwas o tumakbo. Ang tanging gagawin niya ay lumaban. Sumugod si Pickle sa napakabilis na bilis at ginamit ang galaw na tanging ginagamit niya laban sa pinakamalalakas na dinosaur. Plano naman ni Retso na salubungin ito gamit ang kanyang supersonic Mach Punch pero tinamaan siya ng Pickle Spear at tumilapon sa kahoy na bakod hanggang sa tuluyang bumagsak at mawalan ng malay. Samantala, tanging namumulang mata at dumudugong ilong lang ang tinamo ni Pickle. Habang umiiyak, naglakad siya papunta sa kanyang pagkain. Gusto siyang pigilan ni Tokugawa na kainin si Retso.
Pero tinanong siya ni Fake Einstein kung gusto ba niyang bawiin ang kanyang pangako. Kahit ganoon, tumakbo pa rin ang maliit na matandang lalaki para pigilan si Pickle at sinubukang kumbinsihin ito gamit lamang ang mga salita, pero isang hampas lang ni Pickle ay tumilapon siya na parang bola ng tennis. Umiyak at umungal si Pickle bago malungkot na simulang kainin ng kanyang kaibigan. Ngunit nakialam si Fake Einstein at pinatulog si Pickle gamit ang sedative, kaya nailigtas niya ang buhay ni Retso kapalit ng isang paa at bahagi ng kanyang balikat. Nang magising si Retso sa ospital, nahihiya siya dahil nabigo siyang tuparin ang kanyang pangako. Pagkatapos, dumating si Baki para dalawin siya. Nahihiya ang Kung Fu Master dahil sa kanyang mahinang resolve, pero pinalakas siya ng loob ni Baki at sinabi na hindi ang kanyang mga skills ang tunay na sukatan ng kanyang halaga, kundi ang kanyang hindi matitinag na karakter. Pinasalamatan siya ng natalong mandirigma. Samantala, sa kanyang dojo, nakatanggap si Doppo ng tawag mula kay Tokugawa na nagsabi tungkol sa laban ni Retso at Pickle at sa naging resulta nito. Nagulat si Doppo at pinag-usapan nila ito ng kanyang anak na si Katsumi. Galit na galit si Katsumi dahil minamaliit ni Pickle ang kanilang kakayahan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Doppo na maaaring magsimulang magbago at umunlad ang kanyang spoiled na anak. Samantala, si Pickle naman ay nagtatago sa isang tambakan ng basura sa lungsod. Doon, nagnakaw siya ng damit mula sa isang lalaking halos kapareho niya ng laki at pagkatapos ay naglakad sa gitna ng lungsod. Lahat ng nakikita niya ay nakakalito para sa kanya hanggang sa unti-unti siyang magkaroon ng identity crisis. Gutom na gutom din siya dahil wala pa siyang nakakain mula nang makuha niya ang ilang libra ng laman mula sa binti ni Retso. Gayunpaman, humanga siya sa Kung Fu Master dahil kahit maliit ang kanyang lakas kumpara kay Pickle, nagpakita pa rin siya ng napakalaking tapang. Habang malalim ang iniisip ni Pickle habang tumatawid sa kalsada, bigla siyang nabangga ng isang malaking truck. Dahil dito, siya ang naging tanging taong kilala na nakaligtas sa direktang bangga nito. Tumilapon siya, pero nag-iwan siya ng malaking dent sa truck. Nang lumapit ang nag-aalalang driver para tingnan siya, biglang bumangon si Pickle at sumugod pabalik sa truck. Gamit ang matinding momentum, tuluyan niyang winasak ang sasakyan. Hinawakan niya ang truck at iniangat ito na parang nais niyang ipaghiganti ang lahat ng naging biktima ng mga aksidenteng dulot ng mga truck. Pagkatapos, hinailan niya palabas ang bahagi ng truck kung saan nakaupo ang driver at sa kanya winasak ang container. Nang buksan niya ito, natuklasan niyang may karne pala sa loob. Agad na nagsimulang kumain si Pickle ng isang buong baboy dahil inakala niyang ito ang laman ng dambuhalang mechanical beast na katatapos lang niyang talunin. Samantala, hindi maalis sa isip ni Katsumi ang mga sinabi ni Doppo nang sabihin nitong hindi siya karapat-dapat. Sang-ayon siya rito kahit patuloy siyang sumusuntok at nagbubutas ng isang bakal na drum. Naging director man siya ng karate school, alam niyang malayo pa siya sa kakayahan ng kanyang ama. Kaya para magkaroon ng isang tunay na achievement na maipagmamalaki sa sarili niyang pangalan, nagdesisyon siyang labanan si Pickle. Ipinaalam ni Katsumi sa kanyang mga kapwa karate practitioner ang plano niyang ito. Sa dahilan na gusto niyang ipaghiganti si Retso na isa sa kanilang mga guro. Hindi nagtagal, isa sa kanila ang nakahanap kay Pickle sa isang red light district. Masayang-masaya si Katsumi na matanggap ang balita pero bago pa niya makalaban ang Primitive Man, tinalo muna niya ang kanyang ama gamit ang isang illegal move dahil tutol si Doppo sa laban na iyon. Samantala, pinalibutan ng mga karate practitioner si Pickle dahil gusto nila itong isama sa kanila. Pero isang Yakuza boss na nagngangalang Hanayama. Nakasing laki rin ang kanyang katawan ng puso, ang pumihil sa kanila. Wala nang magawa ang mga karate master kundi hilinging umatras sila. Isa sa mga tauhan ng gangster ang nagtutok ng kutsilyo kay Hanayama pero mabilis niya itong pinabagsak at tumilapon ng kutsilyo. Nahuli naman ito ni Hanayama at Katsumi gamit ang kanilang matitinding muscles. Sobrang lakas ng pagkakahawak nila sa kutsilyo kaya naputol ito. Pagkatapos, sinampal ni Pickle si Hanayama at tumilapon ito. Sinubukan siyang atakihin ng isa sa mga tauhan ng Yakuza. Pero sinalo lamang ni Pickle ang kamay nito at dinurog ang mga buto nito. Sinubukan siyang pigilan ng karate master sa pamamagitan ng paghampas sa kanya pero isang sampal lang ni Pickle ay sapat para patumbahin siya. Gayunpaman, muling tumayo si Hanayama. Nagulat si Pickle at agad siyang sumugod dito pero napigilan siya ng Yakuza boss. Doon napagtanto ni Pickle na kasing lakas ni Hanayama ang isang Triceratops. Naipagtulakan ni Hanayama si Pickle gamit hindi lamang ang napakalaking pisikal na lakas na nagmumula sa kanyang katawan, kundi pati ang kanyang matatag na karakter at mental strength. Masayang-masaya si Pickle dahil sa wakas ay nakatagpo siya ng isang taong kayang tapatan ng kanyang lakas. Pero walang balak si Hanayama na labanan siya dahil iniingatan niya si Pickle para sa kanyang kaibigan na si Baki na minsan na rin niyang nakalaban at tinalo siya.
Pinasalamatan ni Baki ang Yakuza boss at pagkatapos ay namangha sa katawan ni Pickle na tila perpektong nahubog para sa pakikipaglaban. Habang pinapanood ng mga karate student at iba pang nakasaksi ang magiging reaksyon ng pinakamalakas na high schooler sa pinakamalakas na nilalang sa mundo, wala nang ibang ginawa si Baki kundi sabihin na matagal na niyang gustong makilala si Pickle at humingi ng tawad dahil napigilan niya ito. Inanyayahan siya ni Pickle para sa isang fist bump at nang makipag-fist bump si Baki. Ginamit ni Pickle ang parehong galaw na ginamit ni Yujiro sa kanya para ibalibag siya. Nagulat si Baki nang muli siyang makatayo dahil ang galaw na ginamit ni Pickle ay Aikido, isang teknik na ginagamit ang momentum ng kalaban laban sa sarili nito. Dahil dito, labis na nasabik si Baki. Nagising ng Hanma blood sa kanyang katawan at tuluyang umapaw ang kanyang fighting instincts. Sinipa niya si Pickle ng buong lakas pero agad siyang humingi ng tawad at sinabing hindi niya sinasadyang tamaan ito. Hindi nagalit si Pickle. Sa halip, tila natuwa pa siya kay Baki at inimbitahan itong sumama sa kanya. Dinala niya si Baki pabalik sa arena at nang makita ni Baki ang intensyon ni Pickle, naghanda na siyang lumaban. Ngunit nang tanungin siya ni Hanayama kung sigurado ba siyang gusto niyang gawin iyon, napagtanto ni Baki na malapit na siyang gumawa ng isang malaking pagkakamali. Pinasalamatan niya ang kanyang kaibigan dahil napigilan siya nitong gumawa ng katangahan dahil lamang sa kanyang instincts. Ngunit ayaw ni Pickle na umatras si Baki. Sinipa niya ito at tumilapon hanggang sa mga upuan sa stands. Isang suntok lang ang naging sapat para mawala ng malay si Baki habang nagsimulang magdiwang si Pickle at gumawa pa ng isang Fortnite dance. Samantala, bahagyang nakahinga ng maluwag si Katsumi nang malaman niyang hindi na niya kailangang labanan si Pickle. Pero nang pumunta si Retsu sa dojo para kausapin si Katsumi bilang kanyang guro, wala itong kahihiyang inamin na ang paghihiganti ay dahilan lang na ginamit niya bilang banner. Ang totoo, gusto lang niyang makalaban ng isang taong mas malakas kaysa sa kanya at wala na siyang pakialam kung manalo man siya o matalo. Humanga si Retsu sa katapatan niya at nagpasya siyang tulungan si Katsumi sa training. Kahit sariwa pa ang mga sugat ni Retsu, nakipag-sparring pa rin siya kay Katsumi. Tinuruan niya ito ng mas malalim tungkol sa mock punch na kaya nilang gamitin pareho. Ayon kay Retsu, iisang tao lamang ang tunay na nakapag-master nito ng lubusan at iyon ay ang Grandmaster of Kung Fu. Pinanood nila ang mga video ng mga bala at latigo na gumagalaw ng napakabilis para makita ang sonic boom na nalilikha kapag nalalagpasan ng isang bagay ang speed of sound. Kayang gamitin ni Katsumi ang teknik na ito sa pamamagitan ng pagpapabilis ng kanyang suntok gamit ang iba't ibang joints ng katawan, pero hindi pa rin ito sapat para pabagsakin si Pickle. Kaya gusto niyang dagdagan pa ang mga joints na ginagamit niya, kabilang ang kanyang spine at mga daliri. Humanga si Retsu sa ideya ni Katsumi pero biglang nagpakita ang 146 anyos na Grandmaster of Kung Fu na si Koko Kayo at nagulat silang dalawa. Sinabi ni Koko na nakita na niya ang kanilang demonstration pero ngayon ay ipapakita niya kung ano talaga ang hitsura ng isang tunay na supersonic attack. Pinahawak niya kay Retsu ang isang itlog na nakasabit sa isang sinulid at sinabi niyang hatiin niya ito gamit ang isang galaw na napakabilis para hindi makita ng mata. Pagkatapos, sinabi niya kay Katsumi na isipin na ang kamay niya ay may walang katapusang joints. Sa pamamagitan lamang ng imahinasyong iyon, makakamit niya ang mas mabilis na mga atake. Sinubukan ito ng batang karate master at noong una ay nabigo siya, pero patuloy siyang nagsanay hanggang sa tuluyan niya itong nagawa. Umabot sa punto na iniisip niyang ang buong katawan niya ay gawa sa joints. At sa isang pag-atake ay nakalikha siya ng sonic boom na sapat ang lakas para mabasag ang mga bintana ng training room. Narinig din ni Baki ang malakas na boom habang kasama niya ang kaibigan niyang si Rumina, isang batang binubuli na kamakailan lamang niyang naging kaibigan, at si Stridem. Naghahanda si Baki para sa training gamit ang kanyang advanced shadow boxing technique, kaya tinanong siya ni Stridem kung sino ang magiging kalaban niya. Pumasok si Baki sa isang estado ng fighting meditation kung saan ginagamit ng kanyang imahinasyon at fighting spirit ang anumang kalaban na gusto niyang labanan. At sa pagkakataong ito, isang T-Rex ang kanyang pinili. Samantala, tumawag si Katsumi kay Tokugawa upang ayusin ang isang laban laban kay Pickle. Naayos ang laban at gaganapin ito sa isang baseball stadium alas 6 ng umaga. Habang tumatakbo papunta roon si Katsumi, determinado siyang manalo o mamatay sa laban. Bago siya tumuloy, nakasalubong niya ang kanyang adoptive mother at pagkatapos ay ang kanyang biological mother. Niyakap niya silang dalawa dahil maaaring ito na ang huling pagkakataon na makita niya sila. Naisip ni Katsumi kung gaano siya kaswerte dahil mayroon siyang dalawang ina. Habang papunta na siya sa laban, nakita niya si Baki sa koridor na nawala ng malay matapos ang laban niya sa kanyang imaginary T-Rex. Naiinggit si Baki at tinukso si Katsumi na maswerte itong mauunang lumaban.
Pero hindi siya pinansin ni Katsumi at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Pagkatapos, nakasalubong niya si Doppo na nagsabing huwag niyang asahang aayusin ng kanyang ama ang lahat para sa kanya. Nang tuluyan siyang pumasok sa stadium, agad siyang natigilan sa napakalakas na shockwave. Nagmula ito sa mga suntok ng 50,000 estudyante ng karate school na maagang nagtipon-tipon doon para suportahan at palakasin ang loob ng kanilang leader. Napuno ng emosyon si Katsumi dahil sa napakalaking suporta ng mga tao at diretso siyang naglakad sa kabilang bahagi ng field kung saan alam niyang naghihintay si Pickle para sa kanilang laban. Biglang tumalon palabas ng gate si Pickle na parang handa na agad siyang kainin sa isang iglap. Mabilis na tinamaan ni Katsumi ang kanyang baba, dibdib, tadyang, tiyan at hita, sa kanya itinulak palayo ang caveman. Pero muli itong tumalon patungo sa kanya, kaya sinipa ito ng karate master gamit ang ball crusher technique bago niya kalampagin ang baba nito gamit ang knee strike. Ngunit para kay Pickle, parang masahe lang ang lahat ng iyon. Agad siyang gumanti gamit ang isang napakalakas na sipa. Hindi lamang nahulaan ni Katsumi ang atake, nagawa pa niyang harangan ito pero tumilapon siya na parang bola ng football. Nang muli siyang makatayo, naisip niya kung gaano kalakas ang kanyang kalaban at pinasalamatan sa isip ang kanyang biological at adoptive parents dahil ibinigay nila sa kanya ang lahat. Ngunit napansin niyang nagbago ang ngiti ni Pickle. Hindi na nito tinitingnan si Katsumi bilang isang laruan. Ngayon, isa na siyang pagkain sa paningin ng caveman. Naging tensyonado ang lahat ng mandirigma sa audience habang hinihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Si Pickle ang unang gumalaw at agad namang sumugod si Katsumi gamit ang isang perpektong mock punch. Para kay Pickle, ang impact nito ay parang buntot ng isang T-Rex na tumama sa kanya. Napakalakas ng sonic boom kaya natahimik ang buong stadium. Nang bumagsak si Pickle sa kanyang mga tuhod, biglang sumabog ang buong stadium sa malalakas na sigawan at palakpakan. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Pickle, nakaramdam siya ng ganitong sakit. Habang iniisip ni Katsumi kung gaano kaepektibo ang kanyang mock punch. Napagtanto niyang kapag ginamit niya ito sa isang bagay na mas matigas kaysa sa itlog, maaari ring mawasak ang sarili niyang kamao. Pero wala siyang pakialam kung mawawala ang pinakamahalaga niyang sandata. Muling tumayo si Pickle at sumugod sa kanya. Ginamit ni Katsumi ang prinsipyo ng mock punch sa buong katawan niya at sunod-sunod na sinuntok at sinipa si Pickle sa mukha hanggang sa muli itong bumagsak. Ngunit kasabay nito, bumagsak din si Katsumi sa lupa dahil parehong wasak ang kanyang mga kamao at isa sa kanyang mga paa. Hindi idinisenyo ang katawan ng tao upang manatiling buo matapos lumampas sa speed of sound. Ibinigay ni Katsumi ang lahat ng mayroon siya sa laban, pero muling tumayo si Pickle at pumwesto sa kanyang finishing spear stance para tuluyang tapusin ang kalaban. Tumingin si Katsumi sa mga gulat na mukha ng lahat ng tao sa arena, pero tumayo rin siya. Determinado siyang ipakita ang ultimate move na hindi pa niya ginagamit. Nang sumugod si Pickle, pinagsama ni Katsumi ang lahat ng natutunan niya at ang natitirang lakas niya sa isang huling galaw. Ginawa niyang parang letigo ang buong katawan niya at pinakawalan ang napakalakas na atake na tumilapon kay Pickle. Ngunit para maisigawa ang pinakamalakas niyang teknik, kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang braso. Sa kabila ng pagkawala nito, lumapit siya sa walang malay na si Pickle at idineklara ang kanyang tagumpay. Tuluyang nagwala sa saya ang buong stadium. Yumuko si Katsumi upang pasalamatan ang lahat ng sumuporta sa kanya. Pero bigla niyang naramdaman na gumagalaw si Pickle. Paglingon niya, nakita niyang gumugulong lamang ang caveman habang natutulog. Hindi pala siya natalo at hindi rin nawalan ng malay dahil sa laban. Natulog lamang siya dahil kampante siyang panalo siya matapos makita ang kalagayan ng kanyang kalaban. Tulad ng gagawin niya noong panahon niya. Ngunit nang muli siyang magising, nagsimula siyang umiyak. Napagtanto ni Katsumi na kinilala siya ng pinakamalakas na nilalang sa kasaysayan ng mundo bilang isang taong karapat-dapat niyang respetuhin at kainin. At dahil dito, nagsimula ring umiyak si Katsumi. Tinanggap ni Katsumi ang kanyang pagkatalo at ang kapalarang naghihintay sa kanya. Hinayaan niyang lapitan siya ni Pickle at hiniling dito na kainin siya ng buo. Hindi kayang hayaan nito Kugawa na mangyari iyon. Kaya nakapaghanda na siya ng mga hunter na may dalang tranquilizer guns para patulugin si Pickle at protektahan ng batang karate master. Ngunit bago pa siya makapagbigay ng utos na magpaputok, humarang si Doppo sa harapan ng matanda at sinabihan siyang pigilan ng mga shooter, kung hindi ay mapipilitan siyang kainin ang kanyang kamao. Gusto ni Doppo na mabuhay at mamatay ang kanyang anak ng may dangal at mangyayari lamang iyon kung tutuperin niya ang pangako niya kay Pickle. Nakaluhod naman sa harapan niya si Pickle at magkadikit ang mga kamay na parang nananalangin. Isa itong likas na reaksyon ng tao kapag humaharap sa mga bagay na hindi niya kayang unawain at mga emosyong hindi niya kayang pigilan.
Bilang paggalang sa lahat ng pagsisikap at sakripisyong ipinakita ng maliit na mandirigma sa kanyang harapan, nagpa siya si Pickle na umatras at umalis ng walang laman ang tiyan dahil puno naman ang kanyang puso ng napakalakas na emosyon. Dinala ng mga medic si Katsumi habang lahat ng kasalukuyang estudyante ay lumuhad upang magbigay galang sa kanya. Sa hall, naroon ang mahahalagang tao na buong pagmamalaking pinapanood ang resulta ng laban niya kay Pickle. Samantala, si Pickle naman ay umiiyak ng husto sa basement matapos ang napakatinding laban. Nang maglaon, nagising sa ospital ang isang brasong si Katsumi habang inaalagaan siya ng isang paa ng si Retsu. Napag-usapan nila kung paano ang tagumpay ni Katsumi sa huling laban ay hindi lamang kanya, kundi tagumpay din ng lahat ng taong nagpaunlad sa kung fu at karate hanggang sa kanilang kasalukuyang antas. Pagkatapos, dumating si Baki na may dalang mga bulaklak at sinabi na sa kabila ng lahat ng ginawa niya, hindi pa rin niya nagawang manalo. Nagalit si Retsu, pero sumang-ayon si Katsumi at sinabi niyang ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngayon naman, turn na ni Baki na ipagpatuloy ang laban mula sa puntong iniwan ni Katsumi. Kumuha si Baki ng isang rose petal mula sa bouquet na hawak niya at dinurog ito para makuha ang essential oil, saka ipinahid sa mukha ni Katsumi habang tinatanggap niya ang hiling nitong siya naman ang humarap kay Pickle. Nagsimula ng maghanda si Baki para sa laban at nang subukan niyang gawin ang image training sa pamamagitan ng pag-i-imagine kay Pickle sa kanyang harapan, tuluyan siyang nabigo. Kahit nakita na niya si Pickle na lumalaban, hindi pa rin niya kayang buuin sa kanyang isip ang tunay na imahe ng lakas nito. Dumating si Retsu sa training room at sinabi na maging siya at si Katsumi ay hindi talaga masasabi kung ano ang tunay na pagkatao ni Pickle dahil hindi pa nila kailanman nailabas ang tunay nitong lakas. Samantala, tuluyan ng nasasabik si Baki sa laban at tumawa ng parang baliw habang sinasabing hindi siya makapaniwalang kailangan niyang lumaban sa isang napakalakas na nilalang. Nagdesisyon siyang labanan si Pickle kinabukasan. Pero bago pa niya magawa iyon, nauna nang kumilos ang kanyang kuya na si Jack Hanma. Nagising si Pickle nang maramdaman niyang may isa na namang malakas na taong dumating para makipaglaro sa kanya. Ngunit iba si Jack kumpara sa dalawang nauna niyang kalaban. Diretsahan siyang lumapit at tinamaan si Pickle ng isang napakalakas na suntok pero wala itong naging epekto. Naging interesado si Jack sa malalaking pangil ni Pickle at ipinakita rin niya ang sarili niyang mga ngipin na sapat ang lakas para kumagat at makabasag ng niyog. Ngayon, gusto niyang magkaroon ng isang biting competition kasama ang Primitive Man. Tumalo ng dalawa patungo sa isa't isa at nagpakawalan ng napakatinding kagat na parang isang brutal na paligsahan ng panga. Samantala, nakatanggap si Tokugawa ng tawag mula kay Baki tungkol sa laban nito kay Pickle kinabukasan at sinabi niya kung ano ang nangyayari. Pinagalitan niya si Baki dahil nahuli siya, kaya agad itong nataranta at nagmamadaling pumunta sa arena. Napatunayan na ni Pickle ang higit na lakas ng kanyang panga nang makagat niya ang mukha ni Jack at pagkatapos ay may bato ito gamit lamang ang lakas ng kanyang leeg. Kinain ni Pickle ang laman na nakuha niya mula kay Jack at tumawa ng parang baliw matapos manalo sa unang round. Ngunit nang muli siyang sumugod, sinalubong siya ni Jack gamit ang buong lakas ng kanyang suntok at tumilapon ng napakalaking katawan ni Pickle. Doon napagtanto ni Jack na kahit ibinuhos niya ang buong lakas niya sa suntok, wala pa rin itong naging epekto kay Pickle. Samantala, naprotektahan ng makapal na bungo ni Pickle ang kanyang utak mula sa impact. Sa halip na matakot, lalo lamang itong nagalit at agad na naghanda ng isang nakamamatay na atake. Nang sumugod siya kay Jack, dumating sina Baki at Retsu para panoorin ang laban pero nasaksihan nilang parang volleyball na ibinato si Jack hanggang sa bubong. Alam ni Jack na mas malakas ang kanyang kalaban kaya gumamit siya ng pinakamalakas na strength enhancer na mayroon siya. Bago pa tuluyang makatayo si Pickle, sumugod si Jack at winasak ang mukha nito laban sa mga upuan sa stands. Itinaas niya si Pickle at ibinalibag pabalik sa arena. Saka tumalon sa tabi nito at tinanong kung talagang iniisip nitong nag-evolve na ang mga tao mula noong panahon nito. Sinipa ni Jack si Pickle sa mukha at nang bumagsak ito, tinapakan niya ang mukha nito bago muling itinaas. Habang ginagawa iyon, naalala ni Jack ang lahat ng ginawa niya para lamang maging mas malakas, kabilang ang labis na training, paggamit ng mga pampalakas at maging ang bone lengthening surgery. Ngunit tila hindi pa rin sapat ang lahat ng iyon. Nagulat si Pickle nang kagatin ni Jack ang kanyang tenga at idora ito pabalik sa kanya. Napagtanto ni Pickle na may taong kumuha ng bahagi ng kanyang katawan, kaya napuno siya ng galit at puot kay Jack. Hindi tumigil si Jack at muli siyang sumugod para manuntok pero hindi niya nataman si Pickle. Sa halip, biglang nawala ito sa kanyang harapan at tanging tunog ng palakpak at ulap ng alikabok lamang ang nakita. Hindi yun inintindi ni Jack at sinubukan naman siyang sip-ain pero ganoon din ang nangyari. Sa unang tingin, parang hindi man lang gumalaw si Pickle kahit isang pulgada. Pero nang makita ni Jack ang sirang bakod sa likuran nito, doon niya napagtanto ang tunay na nangyari.
Hindi lamang napakabilis na naiwasan ni Pickle ang kanyang mga atake, ginamit din nito ang bakod bilang springboard para tumalon pabalik sa kanyang orihinal na posisyon nang hindi namamalayan ni Jack. Nabigla si Jack sa napakalaking agwat ng kanilang kakayahan at napagtanto niyang hindi tao ang kanyang nilalabanan, kundi isang halimaw na mas malakas pa kaysa sa lahat ng dinosaur. Muling nagbanggaan ang dalawa at unang nakasuntok si Jack kay Pickle pero hindi man lang ito natinag. Gumanti si Pickle gamit ang isang malakas na brain rattler at tumilapon si Jack pataas. Sinundan pa ito ng sunod-sunod na suntok ni Pickle, hindi niya hinayaang tumama sa lupa si Jack habang pinagpapasapasahan niya ito gamit ang kanyang mga kamao. Sa huli, bumagsak si Jack sa kahoy na bakod at tuluyan itong nabasag. Nang makita ni Pickle na lubos nang natalo ang kanyang kalaban, muli niyang ginawa ang kanyang victory dance. Pero bigla siyang nagsimulang umiyak at alam na ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Lumapit si Pickle kay Jack kaya nagdesisyong makialam si Bucky para iligtas ang kanyang kapatid. Ngunit may naramdaman si Pickle na kakaiba kay Jack. Nakita niya sa taong katatapos lamang niyang talunin ang presensya ng isang mamamatay tao. Kaya umatras siya at hindi na ito ginalaw. 190 million years ago, noong teenager pa lamang si Pickle, unang beses siyang nakaharap sa isang nakakainis na bubuyog. Matapos niya itong talunin ng may matinding paghihirap, nagdesisyon siyang kainin ito. Pero nang tumama sa kanyang dila ang pait at lason mula sa bubuyog, nakaramdam siya ng sakit na mas matindi kaysa sa anumang naranasan niya noong araw na iyon. Doon niya natutunan na may mga bagay na kahit patayin mo ay hindi agad tumitigil sa paggalaw. At kumbinsido siyang kabilang si Jack sa ganitong uri ng nilalang. Nagtaka sina Bucky at Tokugawa kung ano ang maaaring mangyari. Lumapit si Tokugawa kay Jack sa pag-aakalang hindi na ito makakalaban habang walang malay. Pero nagkamali siya nang hawakan niya ito. Sa isang iglap, automatikong umatake si Jack gamit ang dalawang kamay. Isa itong ataking matagal na niyang inihanda para durugin ang utak ni Pickle sa pamamagitan ng mga tainga. Mabuti na lamang at mas maliit ang pangangatawan ni Tokugawa kaya nakaiwas siya sa malalang pinsala. Isa itong teknik na sinanay ni Jack na automatikong lumabas kapag natalo o nawalan siya ng malay, at para sa kanya, ito ang pinakamalaking middle finger na maaari niyang ibigay sa sinumang makapagpapabagsak sa kanya. Dinala si Jack sa ospital kung saan ginamo siya ng isang henyo na doktor na isa ring martial artist. Pagkatapos, kinausap nito sina Tokugawa at Fake Einstein tungkol sa mga pambihirang taong kaya pa ring gumalaw kahit nawala na ng malay at maging matapos mamatay. Habang nagkukwento siya ng isang totoong pangyayari, biglang tumakbo ang nurse papunta sa kanya at sinabi na nakatakas si Jack. Dumiretso si Jack kay Pickle kung saan una siyang humingi ng tawad dahil iniwan niya sa kalagitnaan ng kanilang laban. Pero bigla niyang sinipa si Pickle sa mukha. Paulit-ulit niyang sinipa ang caveman. Pero sa halip na lumaban, tumalikod si Pickle at nagsimulang tumakbo. Hindi dahil may epekto sa kanya ang mga sipa, kundi dahil natakot siya sa baliw na nilalang na nasa harap niya. Alam ni Pickle ang batas ng kalikasan na kapag patay na ang isang nilalang, hindi na ito dapat gumalaw. Ngunit hindi sumusunod si Jack sa batas na iyon at naipakita na niya iyon kay Pickle noon. Kaya tumakbo ang caveman dahil sa takot. Ngunit hindi nagtagal at muling nagising ang kanyang warrior pride. Nang makarating sila sa bukas na lugar, tuluyan siyang huminto at humarap sa kalabang tinatakbuhan niya. Sa isang suntok lamang, pinatalsik ni Pickle si Jack at pinaikot siya na parang electric fan bago tuluyang bumagsak at makoma. Ito na ang ikalawang beses na natalo si Jack sa loob lamang ng isang araw. Nang magising siya sa ospital, agad siyang tumakas para hanapin si Pickle at muling lumaban, ngunit sa pagkakataong ito, naroon si Bucky upang pigilan siya. Ayaw tumigil ni Jack pero sinabi ni Bucky na tapos na siya bilang isang mandirigma. Matapos talunin si Jack, maingat siyang binuhat ni Pickle, umakyat sa pinakamataas na gusaling makita niya at itinali siya roon para balikan at kainin sa ibang pagkakataon. Labis na napahiya si Jack nang malaman niyang itinuring lamang siya ni Pickle bilang pagkain na itinabi para sa ibang araw. At habang umiiyak siya, napagtanto niyang wala na talaga siyang pagkakataong makalaban muli ang caveman. Ngayon naman, gusto nang labanan ni Bucky si Pickle. At para masigurong walang ibang makakalaban sa kanya bago siya, umupo siya kasama ni Pickle sa arena at matiyagang naghintay hanggang sa magutom ang caveman. Pero hindi alam ni Bucky na patuloy na pinapakain ni Fake Einstein at ang kanyang team si Pickle ng T-Rex meat. At nang makapag-produce na sila nito sa laboratory, nangangahulugan iyon na hindi na kailanman magugutom ng sapat si Pickle para makipaglaban. Nang dumating ang isang malaking hiwa ng T-Rex meat para kay Pickle, ibinahagi pa niya ito kay Bucky. Doon napagtanto ni Bucky ang problema pero hindi siya pwedeng sumuko sa laban. Kaya nagdesisyon siyang asarin si Pickle. Dahan-dahan siyang lumapit at marahang tinapak ang mukha ng caveman sa paraang tila minamaliit siya.
Malaking dagok yon sa pride ni Pickle at agad itong nagalit. Sumugod siya kay Baki at itinulak ito hanggang sa kabilang bahagi ng arena. Sinabi ni Baki na ito ang unang pagkakataon na lalaban si Pickle hindi dahil sa pagkain, kundi dahil lamang sa kanyang pride. Sinipa niya si Pickle palayo at pagkatapos ay tinamaan ng mukha nito gamit ang isang malakas na roundhouse kick dahilan para bumagsak ang caveman. Naroon si Retso upang panoorin ang simula ng laban at ikinwento niya ang unang galaw kay Hanayama at Tokugawa na dumating lamang makalipas ang ilang segundo. Habang nakahandusay si Pickle, naghanda si Baki sa laban at binalutan ng kanyang katawan. Pagkatapos, lumapit siya sa kalaban at malakas na sinipa ang mukha nito. Hindi niya binigyan ng pagkakataong makabawi si Pickle at paulit-ulit niya itong tinapakan. Nawalan ng kumpiyansa si Pickle at nagsimulang tumakbo pero hinabol siya ni Baki at sinakal. Para kay Baki, hindi tungkol sa pagpatay, pagkain, panalo o pagkatalo ang laban na ito. Isa lamang itong purong labanan ng lakas at pride. Mas mabilis tumakbo si Pickle kaysa sa isang kabayo, saka tumalon hanggang sa pinakamataas na bahagi ng stands at mula roon ay tumalon pababa. Parehong bumagsak sa lupa sina Pickle at Baki. Halos mawala ng malay si Baki, pero nang mawala ang alikabok nakatayo pa rin siya. Hindi makapaniwala ang mga kaibigan niya na ganoon katindi ang kanyang tibay. Marahang tinapak ni Pickle ang kanyang balikat pero hindi man lang nakapag-react si Baki. Halos hindi na siya makatayo matapos bumagsak mula sa taas na 30 metro. Wasak na ang pakiramdam ng kanyang mga internal organs at hirap na hirap siyang huminga. Halos masuka rin siya ng dugo at pakiramdam niya ay napakabigat ng kanyang mga binti. Kahit ganoon, pinipilit niyang magmukhang ayos lang siya. Napansin ni Pickle ang tunay niyang kalagayan at nagsisi dahil naging masyadong marahas siya sa kanyang kalaro. Kaya lumuhad siya at parang mananalangin para kay Baki. Pero itinaboy ni Baki ang kanyang mga kamay. Nanaig ang pride niya kahit hirap na ang katawan niya. Nang tangkain siyang kawa ni Pickle, sumigaw si Baki at sinabing huwag siyang maliitin. Ngunit hindi na siya makapagsalita ng maayos dahil sa kanyang kondisyon. Nagulat si Pickle, saka tumayo at sinuntok si Baki ng napakahina hanggat maaari niyang kontrolin ang lakas niya para ay pakitang hindi niya gustong saktan ito. Tiningnan niya ang modernong tao at ipinahiwatig na hindi niya ito sasaktan at gusto lamang niyang makipaglaro. Ngunit ang malalambot na suntok na iyon ang pinakamasakit para kay Baki. Sa halip na matuwa, lalo niyang sinisi ang sarili dahil napakahina niya para makipaglaban kay Pickle. Kaya umakyat si Baki pabalik sa lugar kung saan siya kanina tumalon, saka muli siyang tumalon pababa sa arena at lalo pang nasugatan ang sarili. Pagkatapos, muli siyang bumangon at sinabi kay Pickle na hindi niya kailangan ng awa nito. Hindi maintindihan ng caveman kung bakit may taong sadyang sinasaktan ang sarili niya. Bigla namang umatake si Baki. Sa unang tingin, parang 3 beses siyang sumablay, pero biglang bumagsak si Pickle at nagulat ang lahat. Muli itong tumayo at naglakad patungo kay Baki, pero nawalan siya ng balanse at muling bumagsak. Si Retso lamang ang bahagyang nakakaintindi sa ginawa ni Baki. Ipinaliwanag niya na dahil sa sobrang kapal ng bungo ni Pickle, hindi ito kayang yanijin ng kahit gaano kalakas na suntok. Pero sa halip na direktang tamaan ng kanyang baba, bahagya lamang itong nasagi ni Baki gamit ang balat ng kanyang kamao. Isa itong teknik na bihirang gamitin ng mga boxer dahil nagpapadala ito ng napakataas na frequency ng vibration diretso sa utak sa halip na karaniwang blunt impact. 3 beses itong ginawa ni Baki nang halos hindi umatake at sapat na ang mga vibration na iyon para maapektuhan ang utak ni Pickle at mawalan ito ng normal na balanse at koordinasyon. Muling tumayo si Pickle at naguluhan sa tila mahika na ginamit ni Baki. Kahit nanginginig ang buong katawan niya, hindi siya tumakbo. Inakala niyang may kakayahan si Baki na parang mahika na kayang paggalawin ang mismong lupa sa ilalim niya. Doon niya napagtanto na hindi magiging madali ang laban na ito. Ngunit hindi pa rin nakakabawi si Baki mula sa una niyang pagbagsak. Kaya para magkaroon ng oras na makabawi, gumamit siya ng isang tila simpleng teknik laban kay Pickle. Pinakawalan niya ang katawan niya at naglakad patungo sa caveman bago siya sampilin sa likod, dahilan para mapangiwi sa sakit si Pickle at gumulong sa sahig. Ito ang whip strike, isang teknik na maaaring gumana laban sa halos kahit sinong kalaban, mula sa isang sanggol hanggang kay Yujiro Hanma. Sadyang pinakawalan ni Baki ang kanyang katawan upang makalikha ng swinging slap na nagdudulot ng matinding sakit kahit saan tamaan ng kalaban dahil ang tunay na target nito ay ang balat. Habang sunod-sunod na hinahampas ni Baki si Pickle gamit ang malalatigo niyang mga sampal. Napapaiyak sa sakit ang caveman. Ipinaliwanag naman ni Retso ang prinsipyo ng teknik kina Hanayama at Tokugawa. Sinabi niyang ang ganitong sandata ay pinaka-epektibo kapag ginagamit ng mga babae at alam iyon ni Tokugawa dahil buong buhay na siyang nasasampal.
Muling sinampal ni Baki si Pickle pero sa pagkakataong ito ay hinaranggan niya ito gamit ang kanyang mga kamay at kumuha ng defensive stance. Pagkatapos, bigla siyang pumwesto sa kanyang killer strike position, handang tapusin ang laban. Bilang tugon, nagbago rin ng fighting style si Baki. Ginamit niya ang kung fu technique ng panggagaya sa isang tigre, sinundan ng agila, preyang mantes, unggoy at oso. Alam ni Baki na wala sa mga anyong iyon ang sapat para talunin si Pickle. Kaya nagdesisyon siyang gayahin ng isang nilalang na tiyak na kinatatakutan ng caveman. At iyon ay isang triceratops. Talagang nagulat si Pickle nang makita niya ang isa sa pinakamabangis na nilalang na nakalaban niya noon sa katawan ng isang taong kalahati lamang ng laki niya. Pero hindi pa roon nagtatapos ang galing ni Baki. Ginaya rin niya ang fighting style ng isang lumilipad na dinosaur, ang Pteranodon, at pagkatapos ay ang T-Rex. Napatras sa takot si Pickle dahil sa paningin niya, ang kalaban niya ngayon ay parang kombinasyon ng pinakamalalakas na hayop na minsang gumala sa mundo. Para kay Pickle, tila taglay ni Baki ang panga at buntot ng isang T-Rex. Taglay ni Baki ang mga paa at sungay ng Triceratops, pati ang mga pakpak at talons ng Pteranodon. Saglit lamang siyang nakatayo roon habang tulala si Pickle. Bigla itong tumalon patungo sa kanya, hinawakan ng kanyang mga kamay, pinilipit ang mga iyon at ibinalibag siya sa lupa. Para kay Pickle, ang tanging naiintindihan niya ay para bang kinagat at ibinalibag siya ng isang T-Rex. Muling tumayo si Pickle at tiningnan ang kanyang kamay. Muli siyang sinugod ni Baki, pero sa pagkakataong ito ay tumalon ang caveman at ginamit ang bakod sa likuran niya bilang launchpad para makalikha ng isang fully horizontal start. Ito ang teknik na ginagamit niya para makuha ang pinakamalaking momentum kapag nakikipaglaban sa mga dinosaur na hanggang 100 beses na mas malaki kaysa sa kanya. Ngunit hindi man lang gumalaw si Baki. Hinarap niya ng diretso ang atake at gamit lamang ang isang bahagyang galaw ng kanyang kamay, ipinasa niya pabalik kay Pickle ang sarili nitong momentum. Tumilapon ang caveman hanggang sa stance, pero muli rin itong tumayo. Samantala, pumunta si Baki sa mga sulok ng arena at minarkahan ang kanyang teritoryo na parang isang ligaw na aso. Dahil dito, lalong nagalit si Pickle. Bumaba siya sa mababang stance at sinabi ni Baki na sumobra na siya sa pagkukunwaring dinosaur, kaya ngayon ay maglalaban na sila bilang mga tao. Lumapit si Baki kay Pickle pero sinalubong siya ng caveman gamit ang napakalaking lakas at ibinalibag siya sa lupa. Paulit-ulit pa siyang tinapakan ni Pickle. Sa halip na matakot, lalo pang nasabik si Baki sa laban. Nang makatayo siya, sinuntok siya ni Pickle at muling tumilapon. Ngunit nakalapag si Baki sa kanyang mga paa. Muli siyang tinamaan ni Pickle ng uppercut pero gumawa si Baki ng cartwheel at matagumpay na muling nakalapag sa kanyang mga paa. Patuloy sa pag-atake si Pickle habang patuloy namang iniiwasan ni Baki ang bawat suntok. Alam ni Baki na kailangan muna niyang malampasan ang Primitive Man bago niya tuluyang harapin ang kanyang ama. Unti-unti niyang binawasan ang malalaki niyang galaw hanggang sa para na siyang sumasayaw habang iniiwasan ang mga suntok ni Pickle. Nagulat ang caveman sa hindi kapani-paniwalang bilis niya. Muli siyang sumugod kay Baki pero parang multo itong hindi niya mahawakan kahit gaano siya kabilis. Para bang dumadaan lamang ang mga suntok niya sa katawan ni Baki na napakahirap hulihin na parang isang paru-paro. Paulit-ulit na nangyari ang parehong bagay habang patuloy sa pag-atake si Pickle. Napatras siya at nagbigay ng distansya habang patuloy niyang sinusugod si Baki ng buong bangis. Samantala, patuloy lamang na umiwas at gumalaw na parang sumasayaw si Baki. Ngunit nang makakuha siya ng pagkakataon, bigla siyang napunta sa likuran ng Primitive Man at ginamit ang pinakamalakas na ball crusher sa kasaysayan ng pakikipaglaban. 2 beses nang nakaligtas si Pickle sa ganitong klase ng atake, pero ang pagkakataong ito ay sobrang lakas para sa kanya. Sa tindi ng sakit, umikot ang katawan niya na parang fidget spinner. Tinitiyak ni Baki na wala ng pagkakataong magkaanak si Pickle sa modernong mundo. Ngunit kahit nakatanggap ng ganoon katinding atake, hindi pa rin mukhang titigil sa pakikipaglaban ng caveman. Sa halip, mas lalo pa siyang nagpakawala ng matinding galit. Muling tumayo si Pickle habang nanginginig sa galit at excitement. Saka ngumiti ng malapad sa kanyang kalaban. Biglang napansin ni Baki ang mga sugat sa katawan ni Pickle na pailes na tumatawid sa kanyang dibdib. At napaisip siya kung saan nanggaling ang mga iyon. Pero nang makita ni Baki ang parehong mga sugat sa likod ni Pickle, napagtanto niya mga kagat pala iyon ng isang T-Rex. Biglang nagpalakpakan ng sabay-sabay ang 3 lalaking nanunood sa laban bilang pagbibigay galang sa taong nakaligtas matapos makagat ng isang dinosaur. Pagkatapos, sinimulan ni Pickle na ayusin ang posisyon ng kanyang mga joints upang mag-transform sa kanyang final battle form. Lalo siyang lumaki, lumakas at naging mas matibay kaysa dati. Nagpasalamat si Baki sa pagpapakita ni Pickle ng kanyang final form dahil para sa kanya, tanda iyon ng pagkakaibigan at respeto. Para masakliyan ito,
Hindi gumalaw si Baki at hinarap ng diretso ang buong lakas ng suntok ni Pickle na nagpadrag sa kanya sa sahig. Hinabol siya ni Pickle at muling tinamaan ng napakalakas na suntok pero tumalon si Baki at sinipa ang kamao nito gamit ang dalawang paa, kaya nakansela niya ang impact ng atake. Ngumiti si Baki at sinabi na kahit mas lamang si Pickle pagdating sa pisikal na lakas, nasa kanya naman ang mga kasanayang nabuo dahil sa sibilisasyon. Muling umatake si Pickle gamit ang isang mabigat na suntok. Hinaranggan iyon ni Baki bago niya sinipa sa mukha ang caveman. Naalala ni Baki ang kanyang nakaraan, pati ang lahat ng bagay at mga taong sumuporta sa kanya hanggang sa puntong ito. At sa sandaling iyon, nakita rin niya ang kasaysayan ni Pickle, kasama ang mga halimaw na humubog sa kanya at ang mga mukha ng mga taong nakalaban at natalo niya. Muling sumugod si Pickle, at ginamit ni Baki ang bawat sandaling mayroon siya para pag-isipan ng kanyang magiging tugon. Sa huli, hinayaan niyang katawan niya mismo ang magdesisyon. At ang naging desisyon nito ay maunang tumama sa kalaban. Tinamaan ni Baki si Pickle na agad namang nagtangkang gumanti. Ngunit ginamit ni Baki ang momentum at flow ng kanyang katawan upang tamaan ang baba nito gamit ang isang soft punch bago sundan ng isang napakalakas na counter. Wala nang nagawa si Pickle habang patuloy siyang pinapaulanan ni Baki ng mga suntok hanggang sa unti-unti siyang mapa-atras sa gilid ng arena. Lalong nagalit ang caveman dahil kahit ang laki at lakas niya ay hindi na gumagana laban kay Baki. Kahit gamitin niya ang napakabilis na galaw na ginamit niya laban kay Jack, nahahabol pa rin siya ng mas maliit na tao at hindi ito nagkakamali sa bawat suntok. Sa sunod-sunod na malalakas na atake ni Baki, tuluyang tumilapon si Pickle. At nang malapit na sanang manalo si Baki, isinuko niya ang pagkakataong iyon dahil gusto niyang patunayan na kaya niyang talunin ng Primitive Man sa iba pang paraan. Hinamon niya si Pickle sa isang contest of stamina. Nagsimula ang isang matinding slugfest kung saan sabay silang nagpapalitan ng suntok gamit ang buong lakas nila. Ngunit biglang gumamit si Pickle ng isang teknik kung saan hinawakan niya si Baki at ibinalibag ito sa sahig. Tuluyang nawala ng malay si Baki. Nang dumating ang mga medic upang tulungan ang dalawang sugatang mandirigma, tinanong ni Tokugawa ang dalawang lalaking kasama niya tungkol sa kanilang pananaw sa laban. Sinabi ni Retso na malinaw na si Pickle ang nanalo. Ngunit iba ang pananaw ni Hanayama. Para sa kanya, ang tanging paraan ng mahina para malampasan ang malakas ay ang paggamit ng mga teknik at armas. At kung gumamit ng teknik si Pickle, nangangahulugan lamang iyon na kinilala niya si Baki bilang mas malakas sa kanya. Idinagdag ng gangster na mayroong hindi nakasulat na batas sa isang laban. Ang tunay na malakas ay walang karapatang gumamit ng mga pandaraya. Naniniwala si Tokugawa na parehong tama ang pananaw ng dalawang martial arts master, at pareho rin silang matindi kung mag-isip. Biglang tumayo si Pickle kahit pasuray-suray pa, saka lumabas ng arena. Walang sino man ang nagtangkang pigilan siya. Dinala naman si Baki sa ospital sakay ng stretcher, pero tumakas din siya sa gamutan at natagpuan si Pickle na nakaupo sa pinakamataas na gusali sa lungsod dahil gusto nitong pagmasdan ang tanawin. Umupo si Baki sa tabi ng kanyang dakilang nakatatanda at pareho nilang inisip kung ano ang itsura ng mundo kung nanatili pa rin itong puno ng mga halamang Jurassic at sinaunang wildlife. Makalipas ang ilang panahon, nagsimula ang seryosong pagtalakay tungkol sa magiging kapalaran ni Pickle. Hindi makapagdesisyon ng United States at United Nations kung ano ang dapat gawin, kaya nagpasya silang ipaboto ito sa 1 bilyong tao sa buong mundo. Dalawa ang pagpipilian, muling hulihin si Pickle at ibalik siya sa layer ng rock salt kung saan siya natagpuan, o hayaan siyang manatiling malaya. Sa napakaliit na lamang na agwat, nanalo ang mga taong gustong ibalik si Pickle sa rock salt. Kaya pumunta sina Fake Einstein at Strom sa Tokyo para kunin siya, kahit labis silang nadismaya sa naging desisyon ng sangkatauhan. Ngunit walang balak si Pickle na bumalik sa permanenteng pagkakakulong o manatili sa confinement. Nakawala siya sa kanyang mga restraints, pati sa napakaraming chloroform at sa bakal na pintong ginamit upang ikulong siya. Ninakaw din niya ang ulo ng T-Rex at ginulat si Strom nang ibigay niya ito bilang regalo, bilang pasasalamat sa pagtupad nito sa pangako at pagdadala sa kanya sa Japan upang makaharap ang napakalalakas na mandirigma. Pagkatapos noon, tuluyan nang naglaho si Pickle sa Tokyo nang walang bakas at hindi na muling natagpuan ng alinmang gobyerno. Hindi nagtagal matapos ang laban niya kay Pickle, sumailalim si Baki sa full-body medical check-up dahil ngayon naman ay haharap na siya sa kanyang ama na si Yujiro Hanma para sa titulo bilang pinakamalakas na tao sa mundo. Wala namang nakitang problema sa katawan niya, kaya bumalik siya sa normal niyang buhay bilang high school student. Isang umaga, nagkataong nagkita sila ng girlfriend niyang si Kozo habang pareho silang late sa school. Nagkunwari si Kozo na may nakasama siyang ibang lalaki habang wala si Baki at nakikipaglaban kay Pickle. Sinabi lamang ni Baki na mabuti yon, pero sinipa siya ni Kozo at ipinaalam na sarcasm lamang iyon.
Tumawa si Baki habang hawak ang kamay niya dahil sa ngayon ayaw muna niyang lumayo sa kanya. Hindi nagtagal, napalibutan si Baki ng dalawang siga sa isang madilim na eskinita. Sinuntok siya ng mga ito dahil gusto siyang takutin at hinga ng pera. Pero walang epekto sa kanya ang mga suntok nila. Kaya naglabas ng kutsilyo ang leader ng mga siga. Ngunit nang makita iyon ni Baki, may kung anong nagising sa loob niya at naramdaman ng siga na parang lumiliit ang kanyang kutsilyo dahil sa takot. Biglang dumating ang isang mukhang ordinaryong office worker at sinabi kay Baki na hindi magandang mang-api ng isang taong napakahina kumpara sa kanya. Nagulat si Baki nang makilala niya ang lalaki na si Kaga, ang dating sekretary ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Sinabihan ni Kaga ang dalawang siga na dapat siyang pasalamatan dahil iniligtas niya sila mula sa ilang buwang pagkakaospital at pinilit niya silang tumakas. Pagkatapos, dinala niya si Baki sa isang coffee shop para makapagkwentuhan sila tungkol sa nakaraan. Nakarinig na si Kaga ng balita na malapit nang maganap ang pinakamalaking laban sa lahat ng panahon sa pagitan ni Baki at ng kanyang ama na si Yujiro Hanma. Umaasa si Kaga na magiging mas epic ang laban kaysa Mike Tyson kontra Jake Paul. Pero para kay Baki, hindi naman ito malaking bagay. Para sa kanya, isa lamang itong simpleng laban sa pagitan ng mag-ama. Hindi iyon matanggap ni Kaga dahil naniniwala siyang ang laban ay tungkol sa paghihiganti para sa ina ni Baki na si Emi na namatay sa kamay ni Yujiro. Alam din iyon ni Baki dahil 5 taon na ang nakalipas nang una niyang harapin ang kanyang ama. Noon, hindi kakampi sa kanya ang kanyang ina. Matagal nang alam ni Baki na hindi ordinaryong babae si Emi. Nagpakasal siya sa isang mayamang lalaki pero habang nasa honeymoon siya, nakita niya si Yujiro na nagpapakita ng aura ng isang apex predator. Nasaksihan niya kung paano nito pinatay ang isang top martial artist sa isang sipa lamang at mula noon ay nahumaling siya sa lakas ni Yujiro. Napansin din iyon ni Yujiro. Kaya noong gabing iyon, palihim siyang pumasok sa mansyon ng asawa ni Emi. Pinatay ang lalaki at ang kanyang mga tauhan at inangkin si Emi bilang kanya. Iisa lamang ang papel na ibinigay niya rito, palakihin ang kanyang magiging malakas na anak. Ibinuhos ni Emi ang lahat para matupad ang tungkuling iyon. Hindi niya kailanman itinuring si Baki bilang simpleng anak kundi bilang isang taong kailangang maging katuparan ng uhaw ni Yujiro sa kapangyarihan. Pinalaki niya si Baki na parang isang elite athlete, umaasang mamahalin siya ni Yujiro kapag nagawa niyang gawing katulad niya ang kanilang anak. Ngunit walang pakialam si Yujiro sa pagmamahal. Para sa kanya, ang relasyon niya kay Emi ay tungkol lamang sa pagkakaroon ng isang malakas na anak. Dahil dito, ibinuhos ni Emi ang lahat ng kanyang frustration kay Baki at paulit-ulit siyang sinaktan. Sa kabila nito, ang tanging tinanong ni Baki ay kung mamahalin ba siya ng kanyang ina kapag natalo niya si Yujiro at naging pinakamalakas na tao sa mundo. Gusto lamang ni Baki ang pagmamahal ng kanyang ina at nakuha niya iyon nang isakripisyo ni Emi ang kanyang buhay para iligtas siya kay Yujiro. Noon, nakahandusay na si Baki at halos mawala na ng malay. Para iligtas ang kanyang anak, tumayo si Emi sa harapan ni Yujiro at sinuntok siya sa mukha. Tiningnan niya sa mata ang pinakamalakas na tao sa mundo at sinabi na kailangan muna nitong harapin siya. Alam na agad ang magiging resulta. Walang laban si Emi kay Yujiro at tuluyan siyang pinabagsak nito. Habang inaalala ni Baki ang sakripisyo ng kanyang ina, nagsimula siyang umiyak. Sinabi niyang kung buhay at malakas pa siya ngayon, lahat iyon ay dahil sa kanyang ina. Naniniwala siyang ang pinagmulan ng kanyang lakas ay si Emi, pero ibinigay nito ang kanyang buhay para iligtas siya. Kaya hindi niya nilalabanan ng kanyang ama para maghayganti sa kanyang ina. Lumalaban siya upang masakliyan ang pagmamahal na ibinigay nito sa kanya. Pinunasan ni Baki ang kanyang mga luha at sipon, pagkatapos ay yumuko si Kaga at humingi ng tawad dahil hindi niya naging sapat ang konsiderasyon sa nararamdaman ni Baki. Gumanti rin ng pagyuko si Baki bilang pasasalamat sa patuloy na pag-aalaga sa kanya ni Kaga sa loob ng maraming taon. Hindi nagtagal, pumunta si Baki sa bahay na kinalakihan niya upang gawin ang paborito niyang image training para sa laban niya sa kanyang ama. Tinitigan niya ang blankong dingding ng basement habang bumubuhos ang kanyang pawis hanggang sa unti-unting nabuo sa kanyang imahinasyon ang anyo ni Yujiro. Agad na sumugod si Baki sa ilusyon ng kanyang ama pero sinalubong siya nito ng isang napakalakas na suntok na nagdulot ng localized earthquake. Tumama ang katawan ni Baki sa dingding at tuluyang nawala ng malay matapos tamaan ng isang suntok lamang mula sa imaginary Yujiro. Samantala, ang matandang si Tokugawa, ang may-ari ng pinakamalaking underground arena sa Japan, ay nakikipagpulong naman sa Prime Minister ng Japan. Inalok niya ang Prime Minister ng $100 million kapalit ng approval at kooperasyon ng gobyerno para sa laban ni Baki at Yujiro. Nagulat ang Prime Minister sa alok pero matapos niyang kausapin ang ibang ministro na mas maraming alam tungkol sa dalawang mandirigma.
Nalaman niya na minsan nang sinalakay ni Yujiro ang isang dating prime minister at mag-isang tinalo ang daan-daang armadong gwardya. Hindi lang yun, lumagda rin ng United States ng Treaty of Friendship kay Yujiro at itinuring siyang kasing lakas ng isang buong bansa. Kaya walang sino mang nangangahas na isipin man lang nasaktan si Yujiro. Iilan lamang ang may sapat na lakas at tapang para personal na humarap sa kanya. Isa sa mga iyon ang malapit niyang kaibigan na si Oliva, ang pinakamalakas na tao sa United States. Isa siyang bilanggo, pero dahil sa napakalaking kalayaan na ipinagkaloob sa kanya, maiinggit sa kanya ang kahit sinong normal na preso. Isang araw, sinalakay ni Oliva si Yujiro gamit ang buong lakas niya, pero masyadong mabagal ang kanyang suntok. Tinamaan siya ni Yujiro sa mukha at tumilapon sa kabilang bahagi ng silid sa isang suntok lamang. Nagbago ng strategy si Oliva at sumugod gamit ang isang wrestling move, pero hindi rin iyon sapat. Pinabagsak siya ni Yujiro sa isang purong labanan ng brute strength. Isa pang taong may pahintulot na saktan si Yujiro ay ang war veteran na si Strom. Maaari niyang tawaging kaibigan si Yujiro. Pero may isang kondisyon, kailangan niyang seryosong subukang patayin si Yujiro kahit isang beses bawat taon. Hindi lamang eksperto si Strom sa martial arts at foul play, mahusay din siya sa mga armas at explosives. Gumawa siya ng napakalakas na explosive mixture na kayang tumago sa bakal kahit maliit lamang ang dami. Plano niya itong gamitin laban kay Yujiro. Inilagay niya ang explosive sa kanyang gloves at sapatos, nagsuot ng armor at naghintay kay Yujiro. Ngunit nang marinig niya ang boses nito, agad siyang kinabahan. Habang sinusubukan ni Strom na ipaliwanag ang kanyang plano, biglang tumawa si Yujiro dahil alam niyang hindi sapat ang mga paghahanda ng sundalo para mapabagsak siya sa isang strike. Sa isang galaw lamang, pinatalsik niya ang helmet ni Strom at sinabi sa kanya na sinira na nito ang kanilang pangako. Sinubukan pa ring magpakatapang ni Strom at sinabi na hindi pa siya sumusuko. Ngunit nang bumagsak ang helmet niya sa lupa at biglang mabasag ang kanyang armor, napagtanto niyang wala na siyang laban. Pinalagutok niya ang kanyang gloves at pagkatapos ay ang kanyang mga sapatos, ginamit ang lahat ng explosives bilang tanda na sumusuko na siya. Pagkatapos nito, pumunta si Yujiro kay Tokugawa at tinanong kung regular ba itong nagpapatingin sa doktor. Hindi makapaniwala ang matanda na nagmumula kay Yujiro ang ganitong uri ng pag-aalala. Nagsimula pa siyang magtanong kung nagbago na ba si Yujiro o kung may nangyari sa kanya dahil ang pinakamalakas at pinakamarahas na tao sa mundo ay nagtatanong kung maayos ba ang kalagayan ng isang tao. Sinabihan siya ni Yujiro na tumigil pero hindi pa rin siya nakinig. Maya-maya, nagsuka si Tokugawa ng maraming dugo at bumagsak. Iyon mismo ang sinusubukang ipaalam sa kanya ni Yujiro. Sa isang tingin lamang, napansin na agad niya na may problema sa kalusugan ng matanda. Matapos gugulin ang halos buong buhay niya sa pakikipaglaban, nagkaroon si Yujiro ng kakaibang kakayahan na makita ang kahinaan ng isang tao sa pamamagitan lamang ng isang tingin. Napakatalas na ngayon ng mga pandaman ni Yujiro na kaya niyang matukoy ang cancer bago pa man ito tuluyang lumala. At pati ang mga amang biglang umaalis para bumili ng gatas. Nagmulat ng mga mata si Tokugawa sa ospital sa ilalim ng pangangalaga ni Dr. Kureha na isa ring eksperto sa martial arts. Sinabihan ng doktor ang matanda na magpahinga dahil malala ang kanyang kondisyon at may lung cancer siya. Samantala, lumabas si Baki para maglakad sa gabi at huminto sa harapan ng pinakamagandang karate school sa mundo. Makikita roon si Katsumi, ang direktor ng Shinshinkai Karate School na nagsasanay ng kanyang mga bagong galaw gamit ang isang plastic bag. Dahil nawala ang isang braso niya matapos ang laban kay Pickle, gumagawa siya ngayon ng isang one-arm fighting style na mas babagay sa kanyang bagong katawan. Paulit-ulit niyang hinahampas ang plastic bag gamit ang kanyang supersonic strikes hanggang biglang dumating si Baki at ibinalik ang plastic bag sa kanya gamit ang isang suntok. Umakyat si Baki sa ikasyam na palapag at pumasok sa silid sa pamamagitan ng bintana na ikinabilib ni Katsumi. Namangha rin si Baki sa determinasyon ni Katsumi na patuloy na lumakas kahit kamakailan lamang ay nawalan siya ng isang braso. Napag-usapan nila kung gaano kahirap bumuo ng sariling pagkakakilanlan kapag sikat at makapangyarihan ang iyong ama. Habang naglalaro sila ng volleyball gamit ang plastic bag, tinamaan ni Katsumi ang mukha ni Baki, pero nasalo niya ito bago ipaliwanag na hindi na niya kinamumuhian ang kanyang ama. Inihagis niya ang plastic bag sa ere at malinis itong pinutol gamit ang isang sipa. Sinabi niyang kahit wala na siyang galit sa kanyang ama, gusto pa rin niyang labanan at talunin ito. Pagkatapos, naupo ang dalawa para uminom at magpahinga. Sinabi ni Katsumi kay Baki na ang kaibigan nilang si Retso ay nagboxing na ngayon. Naging interesado si Baki at hiniling niyang ikwento ni Katsumi ang buong detalye. Si Retso, na nawalan ng isang paa matapos ang laban kay Pickle, ay pumunta sa isang boxing gym at hiniling sa coach na payagan siyang sumali sa kanilang training program.
Sinubukan ng coach na ipaliwanag ng maayos na hindi siya nagtuturo para sa Special Olympics. Sinabi naman ni Retso na kung wala siyang problema sa pakikipaglaban gamit ang isang paalamang, wala ring dahilan para magkaroon ng problema ang kanyang magiging kalaban. Dahil dito, nagpa siya ang coach na tanggapin siya. Pinahampas niya kay Retso ang isang heavy punching bag gamit ang buong lakas nito. Tinanong naman siya ni Retso kung may kapalit ba siyang punching bag kapag nasira niya iyon. Tumawa ang coach at nangakong siya mismo ang magiging personal trainer ni Retso kung kaya nitong sirain ang bag. Kaya ipinakita ni Retso ang kanyang lakas. Sa isang suntok lamang, tuluyan niyang winasak ang punching bag at hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nasaksihan. Samantala, ini-interview naman ng reigning lightweight boxing champion na si Manny bago ang kanyang susunod na title match. Lahat ng laban niya sa buong career ay natapos sa knockout sa unang round pa lamang, kaya excited ang media sa kanyang susunod na laban. Kumpiyansa rin si Manny sa kanyang kakayahan at sinabi niyang hindi siya nagbibilang ng mga numero. Ang tanging pinagtutuunan niya ng pansin ay ang ring kung saan nangyayari ang tunay na magic. Maya-maya, habang nagsasanay si Manny, napansin niya ang punching bag na winasak ni Retso. Sa isang tingin lamang, agad niyang napagtanto na napakalakas nito. Gusto niyang makipag-spar kay Retso at nakumbinsi niya ang kanyang coach na susubukan niyang huwag itong saktan. Pumunta ang coach kay Retso at inalok siya ng sparring match pero tumanggi siya matapos lamang tingnan si Manny. Para sa kanya, sobrang laki ng disadvantage ng boxer laban sa kanya at hindi niya kayang seryosohin ang pakikipaglaban sa isang taong tulad nito. Pero gusto ng makipaglaban ni Manny at sinabi niyang isuot ni Retso ang gloves at makipagsuntukan sa kanya. Tumalon si Retso sa ring at muli niyang binalaan ang boxer na magiging delikado ito pero sumigaw lamang si Manny sa iba na isuot ang gloves sa mga kamao ng martial artist. Nagsimula ang laban at nang kumuha ng stance si Retso, agad na pagtanto ni Manny na nasa kanyang fighting zone na ito. Sumugod siya, pero isang mabilis na jab mula kay Retso ang tumama sa kanya bago pa niya ito makita, dahilan para agad siyang mawalan ng malay. Pagkatapos nito, bumalik si Retso sa kanyang image training, pero nagalit ang coach at pinagalitan siya dahil nasa boxing gym siya pero hindi naman siya nagpa-practice ng boxing. Sumagot si Retso ng may kumpiyansa at sinabi sa coach na seryoso siyang magbo-boxing kapag may boxer munang makakatalo sa kanya. Tinanggap ni Manny ang sinabi ni Retso at sinabi na maaaring nanalo ito ngayong araw pero nagkaroon na rin ito ng mga kaaway sa buong mundo ng boxing. Hindi nagtagal, nakahanap ang coach ng isa pang sparring partner para kay Retso. Sa pagkakataong ito, isang heavyweight boxer mula sa United States. Gusto ng coach na malaman ni Retso ang kanyang limitasyon sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isang kalabang mas mabigat sa kanya. Nagsimula ang laban at agad napansin ni Retso na hindi bababa sa 15 kilo ang lamang ng heavyweight boxer sa kanya. Bukod sa laki, mahusay din ang bilis at footwork nito. Sa isang suntok lamang, naitulak siya ng boxer hanggang sa sulok ng ring. Pero dahil doon, napansin ni Retso na mahina ang pagkakahawak niya sa loob ng gloves. Ginamit niya yon bilang advantage at sinalubong ang susunod na suntok ng boxer gamit ang isang headbutt dahilan para mabali ang mga daliri nito. Hindi pa rin tumigil si Retso. Lumapit siya sa boxer gamit ang kakaibang stance at nang subukan itong protektahan ng mukha gamit ang braso, winasak ni Retso ang buto nito. Nagulat ang lahat sa nakita nila pero simula pa lamang iyon ang boxing career ni Retso. Samantala, bumisita si Strom kay Baki dahil hiniling niya ito at nalaman niyang gusto ng binata na magkaroon ng isang normal na hapunan kasama ang kanyang ama. Hindi makapaniwala ang war veteran sa narinig niya at sinabihan si Baki na huwag nang magpanggap na walang alam. Para sa kanya, kung magsasama sa isang silid sina Baki at Yujiro, parang kalahati ng testosterone ng buong mundo ang naroon. Pero hindi pa rin sumuko si Baki. Patuloy niyang ipinaliwanag ang ideal na dinner na gusto niyang mangyari kasama ang kanyang ama. Gusto niyang gumawa naman si Yujiro ng isang bagay na parang tunay na ama kahit minsan, gaya ng pagluto ng kanin para sa kanya. Nahihirapan si Strom na tanggapin ang mga kahilingan ni Baki pero ipinasa pa rin niya ang mensahe kay Yujiro habang kumakain sila. Nagalit si Yujiro nang marinig ang mga hinihingi ng kanyang anak at agad na umalis sa restaurant. Samantala, nagtipon sa Japan ang mga leader ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, kabilang ang anime version ni Barack Obama. Ipinaalam ng Prime Minister ng Japan na malapit ng labanan ni Yujiro ang kanyang anak na isa ring napakalakas na mandirigma na kinikilala bilang isang nation-level force. Dahil dito, nais niyang humingi ng tulong sa lahat upang matiyak na magiging ligtas hanggat maaari ang napakalaking laban para sa lahat ng kasangkot. May isang lalaki ang nagtanong kung bakit hindi na lang hayaan ng mga ito na maglaban ng mag-ama hanggang sa makontento sila dahil sa huli ay isa lamang itong away pampamilya. Ngunit pinutol siya ng Dollar Store Obama.
Ipinakita niya ang isang bote na naglalaman ng alikabok na ginawa ni Yujiro sa pamamagitan ng pagdurog ng kahoy. Ginawa iyon ni Yujiro sa kanyang kahilingan bilang patunay na maayos ang relasyon nila ng pinakamalakas na tao sa mundo. Biglang dumating si Yujiro matapos pabagsakin ng lahat ng security guard at takutin sila ng husto. Dinurog niya ang bote ng alikabok at inilagay ang laman sa kamay ng fake Obama bilang isang krus habang ipinapaalala sa kanya ang kanilang friendship pledge. Bilang bahagi ng kasunduang iyon, nanumpa si Obama na wala siyang karapatang makialam sa pribadong buhay ni Yujiro. Hindi natuwa si Yujiro dahil sinusubukan nilang makialam sa personal na problema nilang mag-ama. Sinabi naman ng Dollar Store Obama na kapag naglaban sina Yujiro at Baki, hindi na yun maituturing na simpleng away pampamilya kundi isang uri ng digmaan, kaya gusto lamang nilang protektahan ang kanilang mga mamamayan mula sa anumang maaaring madamay sa laban. Tinanggap ni Yujiro ang sagot at umalis habang sinasabing gawin nila ang kahit anong gusto nila basta huwag silang haarang sa kanyang daraanan.